Asawa, huwag. Si Shuang Quan, totoo ba ito o peke? Ang pitong palad ang pinakamalakas na martial art. Ang iyong eskultura ay parang espiya. Tayo na nang mabilis, ang song na ito ay hindi mukhang ordinaryo, malapit na siyang mamatay. Tayo na. Binibini, alam kong idol mo ang Diyos ng digmaan. Hindi kailangang suotin ang maskara niya araw-araw. Ano ba ang alam mo? Basta makakuha ako ng tip mula sa Diyos ng digmaan, ang Longhu Gate ay mabubuli pa rin ng iba. Kuya Chim yan, takpan ang aking kagiliran at magkakagulo ang mundo. Mushen, nasaan ka na? Binibini, tingnan mo. Tumingala ka. Ano ang nangyari sa kanya? Bali ang lahat ng daliri niya sa kamay at paa at nalason pa. Ang katawan niya ay parang sirang laryo na lang. Binibini, hindi ko sinasabing ikaw, pero pinakialaman mo ang walang kwentang to. Wala nang pag-asa to. Wala na bang ibang paraan? Maliban kung ibigay natin ang mahal nating Longhu Pill sa kanya, 10% lang ang chance siyang gumaling siya. Alam ko, lumabas na kayo. Opo, Binibini. Masyado siyang mahina ngayon. Kahit Dragon Tiger Pill, di niya kakayanin. Sobrang lakas ng gamot na to para sa kanya. Pwede siyang sumabog at mamatay. Alam kong naririnig mo ako. Di ko alam kung sino ka. Pero mabuhay ka ng maayos. Kahit tagalinis ka lang sa Longhu Gate, pwede ka pa ring mabuhay ng disente. Liu Yanran, sisirain mo ang angkan ko. Kung mamatay man ako, babawiin ko ang lahat. Itay. Guro. Guro! Guro! Papatayin ko ang pumatay sa master ko. Kuya! Hintay! Huwag kang padalos-dalos. Maraming malakas sa Hongkou Dojo. Kailangan nating magplano. Ikaw ang may kasalanan, putanginang pulubi. Para sana yon kay Master. Pero ginamit mo pa para sa taga Dongzhou na to. Sayang na sayang ang mahal na gamot. Napakasayang. Bakit mapupunta sa basurang tulad mo? Tigilan na yan. Ayon sa huling habilin ng dating Master, simula ngayon, siya na ang bagong pinuno ng Dragon and Tiger. Isang mabahong pulubi lang siya, karapat-dapat ba? Binibini, huwag sanang dahil sa pagkakahawig niya, agad niyo siyang ituring na Diyos ng digmaan ng Zhou. At saka, matagal nang wala ang Diyos ng digmaan. Balita ko pa nga'y matagal nang patay ang Diyos ng digmaan. Lalong kumakapal ang mga anino ng Eastern Shadow nitong mga nakaraang taon. Malungkot ang pagkamatay ng ating master. Tanging ang panganay na senior brother ang makakapagkaisa sa ating laban kontra kaaway. Bakit isang dayuhan ang magiging master? Bakit? Bakit naman? Liu, alam kong mahina na ang katawan ko. Ilang araw na lang ang ibubuhay sa akin ng Dragon Tiger Pill. Walang karapat-dapat sa mga alagad ng martial arts school. Espesyal ang bone structure ni Zhantian. Likas na henyo sa martial arts. Kung siya'y gagaling, siya ang pag-asa ng Longhu Sect. Tay. Engkantada ka. Ikaw si Gao Yuting. Nakikita kong inalagaan mo si Zhantian. Paborito mo talaga si Zhantian. Pakasal ka na lang sa kanya. Ito ang huling mensahe ng dating Master. Alam kong hindi kayo sang-ayon. Mga kapatid, nagkakamali kayo ng akala. Wala akong balak makipag-agawan sa posisyon. Sapat na ang utang na loob ko kay Binibini. Sa pagligtas niya sa buhay ko. Tigilan mo yung panggap. Alam ng lahat na kapag naging leader ka, magiging alipin ka ng master. Kung gusto mong maging master, ipakita mo ang tunay mong lakas. Sa 3 araw, ang pagtitipon ng Martial Arts Hall sa Hong Kong, mapoprotektahan kaya niya ang Martial Arts Hall. Mukha ka talagang puluwi. Baka ikaw pa ang pumatay sa sarili mong pamilya. Anong laban ang gusto mo? Pinakamalakas na teknik ng aming angkan. Geshan Danyu.
Ako na ang haharap, baka mamatay ka sa akin. Ipapakita ko sa inyo, kung manalo ka, ako'y maniniwala. Pinakita ng senior brother ang kanyang technique kay Shandan Yu. Aba at magkakaroon ng magandang laban. Kuya, ako na muna. Magaling, magaling, magaling. Xuanyuan mo ang... Diyan, wag mo akong bibiguin. Gagawa ako ng bundok para sa'yo. Huwag magmadali. Simula pa lang yan. Ito ang tunay na Geshan Danyu. Binibini. Ito ang ating magiging dakilang amo. Mata ko ba ang may problema o itinatago niya ang kanyang tunay na kapangyarihan? Sige, mag-snay na tayo sa isang sangka ng oras sa panonood sa walang kwentang ito. Wala pang 10% ng lakas ko ang bumalik. Mukhang kailangan kong itago ang tunay kong pagkatao. Hindi muna dapat malaman ni Liu Ruyan ang aking pagbabalik. Sino talaga siya? Inpong, ano ang ibig mong sabihin? Ito'y babala sa'yo. Walang awang papatayin ang lalabag sa hangganan. Ako, ang asawa ni Xuanyuan Jantian. Ang pamilya ni Xuanyuan ay pinatay ng mga barbaro mula silangan. Bilang tagapag-ingat ng espada, dapat ay paglingkuran mo ako. Pangahas mong hinadlangan ako. Ibigay mo ang espada ng Diyos. Iabot mo sa akin ang banal na espada. Hindi pa nakikita ang bangkay ni Madam Liu. Sabi mo patay na si Wushen. Patay na. Masyadong maaga. Namatay na si Xuanyuan Jantian. Nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Hindi ka maaaring manatili. Huwag kang magpakita. Patay hanggat walang nakikitang bangkay. Ikaw, Shizhou, hanapin mo si Tang Zongji. Pumunta ka agad sa Sizhou. Ipagtanggol mo ang Diyos ng digmaan kahit ano ang mangyari. Pumunta sa Shizhou bago si Lin Feng gawin ang lahat para puksain ang mga nakatagong pangalan. Nakita ng ilan ang lakas ko sa paghawak ng kutsilyo. Kasama ka sa mga maituturing nakita. Ahahaha, mukhang hindi na kailangan kumilos si tagapamahala Dong. Ang martial arts ng Eastern Zhou sa harap mo ay mahina talaga. Kayong tatlong presidente, tinutulungan niyo sila. Ang malalakas ang laging iginagalang, mahina ang kasanayan ng inyong martial arts hall, pero nang hahamon pa rin sa martial arts hall, ikukompromiso mo lang ang sarili mo. Walang karapatan magsalita ang mga ordinaryo, basura lang mga armas ng China, wala namang silbi. Hindi basura ang armas ng China, sasama ako sa'yo. Hindi ka karapat dapat magsalita. Wala ba kayong bagong pinuno? Bakit hindi siya nagpakita? Nasaan ang bagong pinuno? Sa tingin ko duwag siya at takot pumunta. Ha ha ha. Sa tingin ko dapat na kayong umuwi. Mga duwag lang ang nag-iingay sa aking Hong Kong. Kahit sarili niyang pinuno, ay takot pumunta. Katawa-tawa talaga. Binibini, duwag talaga siya. Mali ang paghuhusga ninyo sa kanya. Oo. Nagkamali ba ako ng husga sa kanya? Ang pinuno ng pintuan ng Longhu, si Xuanyuan Jantian, Qian Laishen. Ikaw ang bagong pinuno, sakto ang dating mo para isauli ang inyong dojo. Kung hindi, ang inyong Longhu Gate ay tatanggap ng parusa sa paghamon sa Hongku Dojo. Ito pala ang lihim na silid nyo man. Pinagbilinan ka ng matandang maestro na maghiganti. Nakapaskil na ang mga paanyaya sa laban. Akala nyo ba takot pa rin kami? Ngayon itataguyod namin ang pangalan ng Silangang Zhou para maghiganti sa aming maestro. Ang Hongku Dojo ay sakop ni Miyamoto Musashi. Hindi pa bumalik ang aking lakas. Wala akong pagkakataon. Hindi ngayon ang tamang panahon para lumaban. Hahaha, akala ko may iba pang dahilan. Liham pala ng pansamantalang pagtigil. Ano? Pansamantalang pagtigil? Bigyan niyo ako ng 3 buwan. Maglalaban ulit tayo pagkalipas ng 3 buwan. Ano ang ibig ni Xuanyuan Jantian? Kung magpapakita kayo ng awa, hindi namin lalabanan ang Hong Kong. Kita niyo, mga duwag, nang walang dumanak na dugo. Presidente Jiang, ikinahihiya ko kayo. Takot sila sa kapangyarihan ng Donglin. Wala silang magawa kundi magkubli. Akala nyo ba basta-basta ang Hongku Dojo? Pupunta't aalis na parang sa sariling bahay? Aalis kayo ng basta na lang? Magpatira pa? Ano ang sinabi mo?
Ngayon, lumuhod at tumungtong ng 3 beses, papaalisin ko sila. Panaginip lang naluluhod ang mga mandirigmang Dongzhou. Kung hindi kayo luluhod, mawawala ang Longhu sa Dongzhou. At hindi kayo makakalahok sa 4 Kingdoms na pang 10 taon. Ha ha ha! Ang 4 Kingdoms na nagaganap kada 10 taon, dapat akong sumali. Babalik ko ang lahat ng pag-aari ko. Delikado sa daan. Hindi. Kailangang maging flexible. Dapat akong pumatay. Sige, luluhod ako. Pero kung sasaktan niyo siya, Xuanyuan Zhentian, tumigil ka sa pagsasalita. Hindi mo siya kalaban. Hindi ako mamamatay ng walang saysay. Hindi ko inakalang ako, isang marangal na mandirigma, ay luluhod sa mga hinayupak na ito. Ha 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 ha! kung magluluhod ka, ako. Chiu Yuyue ay makikipaghiwalay sa'yo. Yuyue, hindi pa ito ang tamang panahon. Naging bulag ako nang iligtas kita. Hindi ka ang iron-faced warrior. Hindi siya duwag. Xuanyuan Zhentian, hindi ko inasahang takot ka pala sa kamatayan. Bigo ka sa akin, Nika. Ang pag-aaksaya ay hindi nakakatakot. Ang nakakatakot ay ang duwag. Lumabas ka! Lumabas kayo! Walang mga duwag sa Longhumen. Makikipaglaban ako sa'yo. Sasamahan kita sa laban. Buwan ka. Masasaktan si Miss. Tagapagmana si Miss ng tunay na aral ng dating maestro. Baka hindi siya kalaban ni Dong Chuan. Ngunit sapat siya para talunin ang isang Fujita. Ganito namatay ang ganda. Sayang. Bakit hindi mo na lang sumuko at maging alipin ng aming mga kapatid? Mamatay na ako kaysa maging alipin ng mga taga-silangan. Ang lakas ng loob mong kunin ang babaeng ito. Wala kaming pagnanaang sumakop. Mga babae sa inyong luway. Mababang uri. Ikaw ang pinakamababa sa lahat ng babaeng nilalaro ko. Ha ha ha. Humahanap ka ng kamatayan. Hoy, maganda rin ang tanawin sa QUE. Ha ha ha. Walang hiya. Subukan mo itong technique QUE. Paano hindi mo tinalo ang isang babae? Nakakaintriga. Ngayon ako naman. Gusto kong lubusang mamatay kayong dalawa. Makalangit na suntok. Yuyue. Yuyue. Susuko ka o mamamatay ka? Sa ganyang kaliliit na lakas, parang kagat lamang ng lamok. Napakatigas ng ulo mo. Ganito lang kaliit na abilidad. Karapat dapat maging laruan namin. Tingnan mo ang mga lalaking dinala mo. Mga duwag lahat. Ni hindi ko maprotektahan ang sarili kong babae. Mga walang silbi kayong lahat. Ang mararangal na tao ay matatag, hindi mga walang silbi. Hahaha. Ipakikita ko sa kanila sa sarili nilang mga mata kung paano ko sila lalaruin, isang marangal na dalaga. Hinahamon mo ang anak na babae ng general, pangahas mong dinudusta siya. Lumuhod ka at aminin mong talo ka na. Huwag kang luluhod, marangal kang lalaki. Mas gugustuhing mamatay kaysa mabuhay ng gapok. Luluhod ka o hindi, pagmasdan mo kung paano ko sila paglaruan. Ang iyong mga babae, ang nakababatang kapatid mo. Nasaan ang kapatid mong babae? Ha. Mga basura kayong lahat. Xuanyuan Zhentian, nanonood ka lang ba? Kuya Gentian, pakiusap. Iligtas mo ang binibini. Mapanood mo bang wasakin ang Dragon Tiger Gate? Kuya Gentian, pakawalan mo ako, Longhu Gate. Kuya Gentian, palakasin mo ako. Mukhang laban hanggang kamatayan ngayon. Kahit lumalalang internal injuries, gagamitin ko ang lason kong apoy. Kursunada ang mga hapon. Bigyan mo ako ng 3 minuto. Ha. Hindi sapat na mamatay si Chu Yuyue. Ngayon may ipinapatay ka pang basura. Napakatanga mo. Mahirap bang aminin na talo ka na? Duwag siya. May hangganan ng pasensya ko. Luluhod ka ba o hindi? Tumingin ka sa akin. Wala ni isang duwag sa mga mandirigma ng Dragon Kingdom. Ngayon ay dinungisan nila si Chu Yuyue. Kung luluhod ka, bukas ay maraming inosenteng babae ang mapapahiya. Ang diwa ay hindi namamatay, hindi susuko. Ang wuhun ay walang kamatayan. Luluhod ka ba o hindi? Ang espiritu ng mandirigma ay walang hanggan. Hindi kailanman susuko. Ang wuhun ay hindi mawawala, hindi bibigay.
Nagbago na ang isip ko. Kahit sino ang sumunod na manlaban, bibigyan kita ng damit. Kung hindi, papahirin ko ang lahat ng alagad sa Hongkou Road. Ang lasa ng mga babae sa Dragon Kingdom. Alamin ninyong mga babae ng Dragon Kingdom ay laruan ko ng walang awat. Langit, huwag kang magmalapis. Kung nandito ang Diyos ng digmaan, paano ka makapangahas? Ang Diyos ninyo ay matagal nang namatay sa kamay ni Panginoong Yamamoto. Hindi mamamatay ang Diyos ng digmaan. Saksi ako, ang Dongzhou ay matagal ng sakop ng Dongying. Si Tio. Si ay magiging ministro namin. Sa panahong iyon, mga alipin na kayo. Gagawin namin ang gusto namin sa mga babae ninyo. Imposible. Hindi mamamatay si Lord Valkyrie. Nasaan siya? Huwag mo akong titigan ng ganyan. Hindi pa ito tapos. Ahaha. Tumigil ka. Nasaan ang mandirigma? Lumabas ka at ipaalam mo, kahit lumabas siya. Magiging hakbang lang siya kay Lord Dongchuan. Hindi ba kayo may sariling sikap at dugo? Mga duwag pala kayong lahat. Halika na, binibini. Wag na nakawin ang dalaga ninyo. Tangtian. Sabi mo isinuot ko sa kanya? Sa iyo? Lalaban ako sa iyo. Ilapag mo iyan. Fugi, narito si Lei Bing ng Long Hu Men para lumaban. Long Hu Men, narito si Sun Du para lumaban. Narito si General Long Hu Gate para makipagdigma. Ay, huwag. Ha 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 ha. Lumuluhod ako para hindi saktan. Wala silang kasalanan. Talagang mga duwag silang lahat. Nasa Bellagio Shakespeare Ring. Yan ba ang Hongkou Dojo? Kilalang paaralan yan? Ano sila kumpara sa sikat? Huli na para lumuhod. Sabi ko paparamdaman ko sa lahat ng alagad ang kagandahan ng pinakamaganda sa Shizhou. Valkyrie, nasaan ka na? Dilat ang mga mata mo. Mga salbahe kayo. Lalaban ako sa inyo. Bitawan mo ako. Huling araw nyo sa paghamak sa mga taga-Dongying, panoorin nyong mabuti kung paano ko gagantihan mga babae nyo. Papatayin kita. Tanga. Huwag mo hawakan espada niya. Gago ka. Pakawalan mo ako. Bitawan mo na ako. Haha. Tanggapin mo na ang tagumpay. 1 minuto na lang. Huwag niyo ako hilahin. Pakawalan niyo ako. Mali ako. Hindi dapat nadamay ang lahat. Takbo na. Pakawalan ninyo ako. 3, 2, 1. Mga guwardiya ng Yizu, mamatay kayo. Sige. Naibalik na ang puwersa ng 2 lungsod, kaya nating sugpuin ang mga mandirigmang ito. Dongzhou Mandirigma. Ang mandirigma ay nananatiling mandirigma. Yan yung mandirigma, tunay na mandirigma. Mabuti. Paano nakarating si Ershi sa Shizhuang? Patay na ba siya? Muling lumitaw. Hoy, ang mandirigma. Mandirigma, lumabas ka. Oo. Bilang pangulo ng samahan ng martial arts, nasaksihan mo ang elepanteng Long Kui Beast. Paano mo nasabing pagkakamali lang ito? Umalis ka na rito. Kanina mo sinabi na ang mga lalaki namin sa Daxia ay alipin mo at ang mga babae ng Daxia ay laruan mo. Halika rito, lalabanan kita. Bakit nakatayo ka pa rin diyan? Ito ang tanyag na Diyos ng martial arts ng Daxia. Dapat kang humingi ng tawad. Gusto mo bang maging punto ng Hongkou Taoist? Wala na ang Diyos ng digmaan matagal nang patay at lumitaw dito. Hindi mo ba alam ang kakilakilabot na mandirigma? Ikaw ang pakpak ni Chen. Lalabanan kita. Magsuot ng maskara. Akala mo ikaw ako? Kahit Diyos ka ng digmaan. Ano ngayon? Ang mga natalo ay basura lang. Panooring mabuti. Ang dahilan ng pagkatalo mo ay hindi sapat ang bilis ng suntok mo o sapat na kabangisan. Kailangan mong bumilis sa ganitong basura.
walang awa. Mabuti, nakuha mo. Dapat papatayin ng ganitong salbahe. Hindi ako sang-ayon. Kukunin ng Beichin Yi daw dyan ang buhay mo. Ocean Lord, mag-ingat ka. Kilalang teknik niya ang Beichin 1/. Walang armas ang Diyos ng digmaan, hindi patas. Sino ang basura? Ngayong dumating ang Huangko, mawawala ang Jizho. Beichin Yi daw dyan, patay na si Valkyrie. Anong ibig mong sabihin? Nagtatago ngunit halata pa rin. Akala mo ba na uubusan ako ng Diyos? Nambabaliw ka na ba? Kuya Jantian, Bakit hindi ka umalis? Loko ka ba? Nagpapanggap kang Diyos ng espada? Ha. Sabi ko na nga ba? Matagal nang nawala ang Diyos ng digmaan. Paano siya biglang sumulpot dito? Ang anak mo ang matagal nang nagpapanggap. Sinabi ko nang umalis ka. Anong iniisip mo? Bilisan mo. Ako'y naging napulubi na noon ako'y iniligtas mo. Ngayon ako naman ang magliligtas sa iyo. Si Dongchuan ay alagad ni Miyamoto Musashi. Pinakapaboritong estudyante ni Musashi. Mas magaling pa kay Fujita. Umalis ka na. Ibigay mo itong jade pendant sa Choco. Poprotektahan ka niya. Huwag kang mamatay. Ipangako mong aalis ka. Nag-aalala ka na naman sa akin? Ayoko lang masira ang Dragon Tiger Gate dahil sa akin. Huwag kang mag-alala, di pa siya kalaban ko. Sa pamamagitan ng teknikang ito, bigyan mo lang ako ng isang insenso. Babalik ang lakas ko ng buo. Ha. Mga tanga kayong mga taga-Daxia. Bakit hindi kayo magpasakop sa amin? Isa-isa kayong mamamatay ng malupet habang pinipilit ninyo to, lalo naming pahihirapan ang mga kababayan mo at gagahasain ang mga babae ninyo. Kahit di ka Diyos ng digmaan, magaling ka naman pala. Sige, sumama ka sa Hongkou Dojo at maging aso ko. Ha, hindi ba maganda yon? Laging pinapaalis ng Daxia ang mga Hapones hanggang kamatayan. E di ikaw na mauna mamatay. Nanalo si Wit. Hindi ko inakalang ang batang pulubing kinupkop ng binibini ay magiging napakalakas pala. Kung laban sa buhay at kamatayan, wala akong pakialam sa panalo o talo. Mamamatay ka muna. Pakawalan mo ako. Tigilan mo yan. Ikaw ang gumawa kay tuwan-tuwan nito. May etikang pandigma ka pa ba? Nang gamitin mo ang Dragon Tiger Gate, bakit walang etika? Nang inapis si Chuyuyui, bakit walang martial ethics? Bakit walang wude ng saktan mga alipin namin? Ang mandirigma ay titigil? Papatay ka ba? Eh kung pumatay ako, pag minolestya mga kamag-anak at kaibigan mo, sinira mga katrabaho at angkan mo, mananatili ka bang tahimik? Mandirigma ako. Nagmamalasakit lang sa sariling kapakanan at bulag sa pagapak ng realidad sa mundo? Ikaw ang mayabang dito. Ang lalaki ay ipinanganak sa pagitan ng langit at lupa. Kung takot ka sa kamatayan, anong klase kang lalaki? Hoy, tandaan mong ibalik mo sa akin, ang Hongkou Dojo ay hindi basta-basta. Magsimula, tawagin ang 4 na batang amo. Magtipon lahat ng estudyante sa headquarters. Papatayin ko itong hayop na ito. Ngayong araw, igibain ko ang Hongkou Dojo. Kahit emperador, hindi ka maililigtas. Naghahanap ka ng kamatayan, 4 na binatilyong maestro. Sa Dongying, kilala silang lahat na dalubhasa sa martial arts. Tanging ang buong Dongying ang karapat-dapat sa kanila. Bawat isa sa kanila ay may kapangyarihang di kayang pantayan. Narito, kuya, umatras na tayo. Di ngayon ang panahon para makipagharap ng diretsyo. Wala tayong nakikitang pag-asa noon, ngunit ngayon ikaw na ang pag-asa namin. Bumalik ka agad. Ang 4 na santo, ang mga lihim na armas na dala ni Miyamoto Musashi mula Dongying. Lampas sa imahinasyon mo ang kanyang kapangyarihan. Huli na ang lahat. Batang lalaki, bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Lumuhod ka na ngayon. Masisiguro kung buo ang katawan mong maiiwan. Ha. Hindi ko makalat ang epekto ng Tiger Pill.
Marahil ang pakikipaglaban sa mga taong ito sa tunay na labanan. Makakatanggal ito sa lakas ng Tiger Dan. Hindi ba? Iminumungkahi kong tawagin ninyo si Miyamoto Musashi. Baka pag nakita nila ako ang mga tangang iyon, matatakot at manluluhod na humingi ng awa. Batang lalaki, hindi ko alam kung anong kayabangan meron ka. Ngunit alam kong ngayon, kahit sino ka man, hindi ka makakaalis sa Hiko Dojo. Santian, huwag kang magbulahan. Napaalam ko na sa tiyuhin ko. At malapit na silang dumating. Ikaw ang pag-asa ng Dragon Tiger Gate. Hindi ko pahihintulutang may mangyari sa'yo. Hahaha, huli na ang lahat. Dumating na sila. Siyang humahamon sa akin. Hindi ko hahayang. Hindi panggigilid, kalokohan lang. Pangit na pangit ang martial arts niyong taga-donging, hindi karapat-dapat sa galit ko. Kayong lahat, umuro. Sapat na ako para sa basurang ito. Hindi mo ba alam? Nagpapanggap itong batang bilang Diyos ng digmaan ng Dongzhou. Diyos ng digmaan ng Dongzhou. Siya na ang pinuno ng sekta. Noong panahon, kami ni Lord Miyamoto ay pumasok sa Xuanyuan Martial Arts Hall. Nasa kamay ko pa ang dugo nila. Dapat kong sabihin ang lambot ng kapatid mong babae. Hinahanap mo ang kamatayan? Ikaw ang naghahanap ng kamatayan. Oh. Ipapakita ko ang lakas ng mangangalakal na Dongying. Ipapamalas ko ang galing ng kabataang Dongying. Hindi, siya ang pinuno ng Hengdian. Hindi nasusugatan. Maaasam mo. Jantian, huwag salubungin. Umilag ka agad. Jantian, okay ka lang ba? Kuya Genti. Pangit ang kung fu ng Longhu Gate. Totoo nga, nakukuha ng ipinagbabawal na teknik ang mga atake. 50% gumaling na ako. Gago kang bata ka sa kalyo mong kakayahan. Nagpapanggap ka bilang Diyos ng hapon? Kahit Diyos ka ng digmaan, natalo ka pa rin namin. Wala akong takot sabihin sa'yo, malapit na ang taunang kompetisyon. Si Ambassador Miyamoto ang kakatawan sa Kanlurang Zhou at ako si Liu Yeran sa Silangang Zhou, kakatawan sa dinastyang Silangang Zhou. Ako si Dongling. Sa wakas ay makakamta ng unang pwesto sa kompetisyong ito ang 5 espada ng dinastiyang Ding. Mukhang kailangan kong sumali sa digmaan ng 4 na linggo. Paalam Liu Yan. Isinadula mo ang pagpapahamak sa akin. Gaganti ako. Miyamoto Musashi. Pumatay ka sa pamilya ko. Babayaran mo ito ng dugo. Di tiyak kung sino ang mananalo o matatalo. Ito ay patalim na pangbukuhan. Ganito kalakas ang pagkabugok mo. Wala kang karapatang kumalmot sa aso. Ano ba yan, bata? Lalong tumataas ang interes ko sa'yo. Hindi ito patas. Gumagamit kayo ng paikot na labanan. Mga hamak kayong tao. Karapat-dapat lang. Maging alipin ang mga hampas lupa. Gusto pang makatulong ng mga alipin? Ayaw kita. Nagplano ka na ba kung paano mamatay? Kung di ka kayang talunin ni Janjan, huwag kang pumilit. Ayaw kita. Mga palaboy lang itong mga to. Ang tagal kong naging sawi. Di na ako matatalo ngayon. Babawiin ko lahat ng nawala sa akin. Mabuti. Paparanas ko sa iyo ang tunay na pag-asa. Santen, okay ka lang ba? Ayos lang ako. Okay na ako ngayon. Hindi uubran yung mga galaw mo. Kulang pa. Mahihina, isa-isa kayo. Isa-isa, pugutan kayo. Papatayin kita. So yun? Jantian, hindi tayo pwedeng sumuko. Narating na natin to. Isang paraan na lang, lumaban hanggang kamatayan. Oras na para maglaro ako. Batugan, ganyan lang kaya mo? Walang saysay, patayin ka. Pahirapan kitang mabuti. Pakita kong mas masahol sa kamatayan. Oras na para ako'y maglaro. Hamak na bastardo, ganyan lang kaya mo? Walang saysay ang pagpatay sa'yo.
Hahamunin kita ng husto, ipapaalam kong mas masahol pa sa kamatayan. Mahina ka pa, nakatayo pa rin ako. Tara na, ipagpatuloy mo. Ganun ba kahina ang Dongying Kung Fu? Mamatay ka na? Walang makakatalo sa bilis ko sa mundo. Sige na, huwag kang tumanggi lumaban. Santian, bumangon ka. Santian, ayaw kitang mamatay. Santian. Ate, huwag kang lalapit. Mabuti, gumagaling ka na. Kunin mo ito. Ang saya-saya ko. Santian, na yung nakakatawa? Tumawa na naman ako. Mga manggagawang Dongying. Basura kayong lahat. Anong magagawa ng bulaang santo sa akin? Anong kalukuhang santo ang makakagawa sa akin? Kung hindi mo ako papatayin, ako ang papatay sa iyo, tumigil ka. Para sa paghihiganti ng Longhu Gate. Tio, nandito ka na sa wakas? Nandito ka na, Kuya Chu. Sakto para malaman mo ang ginawa nyo. Pangahas mong inaway ang Hongkou Dojo. 4 na masters ang ipinadala. Ang tapang talaga ng Longhu Gate. Wala na sa kontrol ko ang presidente. Ipagpaumanhin mo ako? Anong ibig mong sabihin, Tio? Tumahimik ka? Hindi pa ba sapat ang gulo nyo? Hindi ako ang nang-away. Ikaw pa nga ang dapat. Wala kang alam sa sarili mong kakayahan. Pangahas mong guluhin ang Hongkou Dojo. Kung hindi lang tayo magkamag-anak, sa tingin mo ba, lilinisin namin ang kalat nyo? Nakakalungkot. Masigla ang pamangkin ng may-ari. Hindi kami mang-aaway ng Longhu Gate. Ang Hongkou Dojo, patawarin mo ako. Tio. Nagsalita kita. Bingi ka ba? Ito ang imbitasyon sa paligsahan bukas. Kung ayaw mong maghiwalay, aminin mo na ang pagkakamali mo. Hindi pa kita napapagalitan. Matanda at bulag na ang tatay mo. Masahol ka rin. Mababa ang tingin mo sa akin. Hindi kasalanan ibigay ang Longhu Gate sa pulubi. Luwag pa ang pulubing yan. Bini, aring aming Longhu Gate ay maring sumali sa 4 continents. Tuwan po yung siyang di ating mitangamay. Kung hindi tayo makasali sa kwalifikasyon, hindi ba tayo pagkakaitan ng kanyang inaasam? Ikaw ang nag-anyaya sa kanya. Nanganganib mo ba ako? Hindi ako nananakot. Pinapaalala ko lang ang katotohanan. Ang pulubing ito'y hampas na walang mukha. Basura lang siya. Hindi siya tagapagligtas. Sa tingin ko siya'y walang karapatang maging pinuno. Sa antas ng karanasan, ang ama ko ang dapat na puno. Sa anumang paraan, hindi ko ipagkakatiwala ang Longhu Gate. Sa dayuhan, direktor ng East Factory, Chuanyuan Jantian. Walang kinalaman sa Longhu Gate. Patayin man o putulin, ikaw ang bahala. Sa Tiger Road qualifying competition bukas, buong suporta ng Longhu Gate ang sasama. Hongkou Dojo. Ito siya maanda tinatawag na pagkilala sa sarili. Dahil sa inyong pagiging makatwiran, maaari kayong umalis. Bini, do. Natawa-tawa tayo. Kung walang Xuanyuan Jantian, ano ang saysay ng pagsali sa kwalifikasyon? Sa inyong mga duwag? Chuyuyue, ano ang ibig mong sabihin? Umurong upang sumulong. Bata ka pa, hindi mo maiintindihan. Para kang itlog na sumalpok sa bato. Manakit ng bato gamit ang itlog. Dahil sa iyong pagkadoble kara, makinig kayong lahat na alagad ng Longhu Men. Hindi ako aalis ngayon. Ang gustong umalis ay maaaring umalis. Kung hindi aalis ang Bini, hindi rin ako aalis. Hindi rin ako aalis. Mga tanga lang kayo? Ano ang gusto mo, pulubi? Walang halaga ito. Ito ang imbitasyon para sa kwalifikasyon. Pinaghirapan kong makuha para sa Longhu Gate. Sinira mo pa. Jantian, pabigla-bigla ka. Kahit walang imbitasyon, makakasali tayo sa kwalifikasyon. Wala kang kakayahan? Mayabang ka pa. Hindi mo na nga maipagtanggol sarili mo? Gusto mo pang sumali? Kuya Jantian, walang imbitasyon, hindi tayo makakasali. Kinapang mo ang imbitasyon, wala na tayong paraan. Ninakawan tayo ng mga Dongying sa ating gusali. Bakit hindi tayo makahingi ng imbitasyon? Ano ang sinabi mo? Gusto mong nakawin ang imbitasyon ng Hongkou Dojo? Handa ka bang maputulan ng dila? Xuanyuan Jantian, gusto mong mamatay? At isasama mo pa ang Longhu Gate? Dati, buhay mo lang ang gusto ko. Pero ngayon, nagbago na ako. Gusto ko rin ang babaeng ito magpainit ng kama para sa 4 namin. Sige, payag ako. Kuya, hinahanap mo ang problema. Gusto mong masira ang Longhu Gate? Ipapalit mo ba ako? Ikaw ang makikinabang. Pagpasensyahan mo ang 4 na ito. Karangalan mo yan. Maglingkod ka ng mabuti sa 4 na ito. Kapag nasiyahan sila, lalago ang Longhu Gate. Hindi ko pa nasubukan to. Magandang dalaga.
Halika rito. Ipakita namin ang galing ng mga lalaking donging. Huwag mo siyang galawin. Daanan mo muna ako. Choji, sabik ka na bang magpahinga? Nakaduwag kayo? Wala kayong karapatang kumalmot sa akin. Halos bugbugin na namin kayo hanggang mamatay. Paano nyo kami nagawang tawaging mahina? Lakas loob kayong magsalita ng ganyan. Hindi lang kayo mga duwag. Mga basura lang kayo. Sa paningin ko, mas maganda pa kayo sa uod. Bastardo, papatayin kita. Halika, lumapit kayo. Papatayin ang lolo ko. Papatayin ko kayo. Patayin nyo ako. Patayin nyo ako. Ignorante mo. Jantian, ayokong mamatay ka. Ayokong mamatay ka. Tito Jantian, nagkamali ako? Nakikiusap ako? Nagkamali ako? Pakiusap? Ang tanga, walang kwenta. Mukhang hindi ko na kailangang pigilan. Sumpa na ang batang ito. Paano naging master ng Dragon Tiger Gate ang basurang ito? Halika. Mamatay ka na. Nagagamit niya ang Daxia Martial Arts. Nakapagtataka ba? Ngayon alam nyo na kung gaano kalakas ang Dongying. Ito ay isang bundok na hindi malalampasan. Kaya't yumuko at sumuko na lang tayo. Hindi. Jantian. Ha ha ha. Yun na. Jantian. 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 Walang duda, muling naibalik ang lahat. Bumalik na ang Eastern Joe Valkyrie. Para itong itlog na sumalpok sa bato, basura pa rin ang walang kwenta. Dito na nagwawakas ang pagiging bayani. Sa akin ang huling pagwasak. Sabay na bumubukal ang dati at bagong puot. Hindi. Bakit ang lakas ng kanyang aura? Hindi. Lumabas siya. Nasira niya ang isang hadlang sa kanyang katawan. Hindi na ako makahinga. Imposible ito. Ang aura sa kanya, isang tao lang ang nakitaan ko nito. Si Miyamoto Musashi iyon. Ang sarap ng pakiramdam ng muling lakas. Ang astig ng 4 na kabataang ito. Moko Priest, ang dami mong kasamaan. Hindi na ako makahinga. 10,000 ang nasaktan mong tao. Ngayon, babayaran mo ang lahat. Anong ginagawa mo? Lahat kayo ay lalabanan ko. Hoy, huwag mong isipin na nagapi mo ang bilangguan ng Dongchuan ay malaya ka nang gumawa ng kahit ano, Hongkou Dojo. Hindi na kaya ng alagad at nandito ang 4 na maestro para sumuporta. Anong magagawa mo? Saan napunta ang lahat? Pasok kayong lahat? Salot ang batang ito, hindi siya dapat pabayaan. Kung hindi, walang katapusang problema ang aabutin. Mga walang kinalaman. Jinhui. Chusyong, anong ginagawa mo? Tara na. Choyue, anong ginagawa mo? Kunin mo ang lahat ng alagad at umalis na. Hindi ako alis. Chuelong, dalhin mo siya palayo. Hindi ako aalis. Ninong Chilong. Tara na. Nakakasama pa tayo rito. Huwag kang umasa. Hindi na siya babalik. Pinatay ni Xuanyuan Jantian ang may-ari ng Hongkou Dojo. Nagdulot ito ng gulat sa buong kanlurang Dongying. Hindi nila pababayaang mabuhay ang ganoong tao. Yuyue, bata ka pa. Dapat kong kunin ang posisyon ng leader ng sekta. Ang pamana ng dating leader. Si Xuanyuan Jantian ang leader ng sekta. Habang hindi ko nakikita ang kanyang katawan, hindi ko pababayaan ang master na maging leader. Binibining mi, nandito si Hongkou Dojo. Hongkou Dojo, anong problema? Sabihin mo na agad. Sulong. Ano ang nangyayari? Magtago muna ako. Ginang, may tao sa Longhu Gate na kayang gibain ang buong Hongkou Dojo. Hindi ka panipaniwala. Ang Diyos ng digmaan pala natin. Ang sabihan si Miyamoto Musashi sa Longhumen. Bukas personal kong sasalubungin ang asawa ko. Dagdag pa? Imbestigahan mo ang Longhumen. Gusto kong sorpresahin ang asawa ko.
Siya nang nangyari sa Honko Dojo? Sabihin mo agad. Bini, nabalitaan kong winasak ang Honko Dojo. May nakakita kay Lady Wushu na pumunta doon. Madam Shutendoji. Madam Wushin. Halata naman, ang Diyos ng digmaan talaga yon. Kasalanan din ng Honko Dojo, pagpatay ng walang awa at paggawa ng masama. Sarili nilang kasalanan. Si Jantian? Ano ang nangyari kay Jantian? Walang nakakita sa kanya. Malamang patay na si Kuya Jantian. Halata naman. Kahit makialam ang Diyos ng digmaan, sa tingin mo makakataka si Xuanyuan Jantian? Malamang pinatay na siya. Paumanhin. Pasensya na at nasiraan ka. Jantian, Ang imbitasyon lang? ang imbitasyon para sa kwalifikasyon, makakasali rin ang Longhu Gate sa kwalifikasyon. Tio, wala ka na bang masasabi ngayon? Hintayin mo na lang. Kumusta ang sugat mo? Okay na, salamat sa Longhu pill mo. Gumaling na ang sugat ko. Sumama ka sa akin. Jantian, natupad mo huling hiling ng ama ko, kaya tuparin ko na ang pangako ko. Sa pagbibigay ko ng sarili sa'yo, makakapalit ka sa Dragon Tiger Gate para sumali sa kwalifikasyon. May itinatago ka sa akin. Yuyue, sa totoo lang. Kung ayaw mong magsalita, alam ko gusto mo ring sumali sa kwalifikasyon, ano? Hindi lang sa kwalifikasyon, pati sa 4 na linggong kompetisyon, gusto kong manindig sa pinakamataas at mabawi ang lahat ng nawala sa akin. Kailangan mong gawin ang isang bagay. Ano? Ano iyon? Magsimula na tayo. Sa mga patakaran ng laban, ang panig na walang lalaban sa Martial Arts Hall ay matatalo. Sa huli, lalaban siya kay Master Miyamoto. Lalaban sa kalaban, kakatawan sa Western Joe sa 4 na linggong paligsahan para sa titulong Daxia 5-star, unang laban. Dragon Tiger Gate versus Ching Cheng Martial Arts Hall. Narito na ang bagong master ng Dragon Tiger Gate. Isang palabas lang siya, hindi kailangang banggitin. Ang bilis makahanap ng bagong master ang Longhu Gate. Hindi ito si Chou Xiong. Sa tingin ko, itong taong ito ay bata pa. Marahil ay may kasanayan sa suntukan. Takot siya sa mga kabataan. Nabalitaan kong itong tao ay pulubing inampon ng Longhu Men. Swertihan lang sa paglaban sa Dongying sa Honko Dojo. Kung hindi dahil sa Eastern Joe God of War, namatay na sana siya. Talagang si Xuanyuan Jantian. Huwag kang mag-alala. Masisiguradong matatalo siya sa qualifier ngayon. Nakapaghanda na ako. Maghintay ka lang. Sandali. Hindi siya karapat-dapat sa Longhu Gate. Tio, ano ang ibig mong sabihin? Nais mo bang makipagkumpetensya kay Zanchan? Paano mo nasabi yan? Bilang matanda, paano ako makikipag-agawan? Anak siya ng dating master. Kung gusto niyang maging master, kailangang magaling talaga siya. Kung hindi, pagtungtong niya sa ring, kahihiyan lang sa Longhu Gate. Tio, ano ba ang gusto mong ipahiwatig? Basta siya ang manalo, siya ang kakatawan sa Longhu Gate. Hindi ba't tinalo ni Jantian si Dong Chuanjie? Hindi ba't patunay ito na... Natalo niya si Dong Chuanjie, pero hindi ibig sabihin kayang talunin ka. At saka, ang talo niya ay si Dong Chuanjie. Sino ang nakakita? Upuan? Ikaw ba ang nakakita? Wag mo akong tingnan. Wala akong alam. Mabuti at narito si Chu. Masusubaybayan natin ang bagitos na ito. Kung tunay nga ba siyang magaling o pakitang gilas lamang. Sige, makikipagkumpara ako sa kanya. Yuyue, paano kita makakalaban? Maglaban na tayo. Hindi ka nila papayagan sa qualifying round. Simpleng labanan na lang tayo. Sige. Ako na ang bahala. Hindi ako pwedeng umiyak. Ayusin ang mga gamit. Ibigay kay Chu Yunyu.
Wala kang pakialam. Huwag magtanong, importante ay matapos. Ikaw ang Honko Dojo. Ginang, huwag mag-alala. Gagawin ko. Mukhang napagkasunduan na ang maganda sa Shizuo. Humihina na ang Longhu Gate. Ang anak ng Dragon and Tiger Gate. Maraming batakang mandirigma sa iba't ibang dojo. Bakit pa kayang pulubi ang hinahanap? Ha ha ha. Huwag mag-alala. Tatanggapin kita. Hindi ako maloloko. Nakita ninyo ba yon? Sinabi ko na. Paano nasira ng pulubi ang Honko Dojo? Magaling ang laban mo. Karapat dapat kang maging anak ng Longhumen. Malakas siya. Ha. Paano posible yon? Alam naming lahat ang lakas ng dalaga. Paano niya makakalaban si Janding? Nagbibiro lang ako sa inyo. Hindi niya seryosohin yon, di ba? Nagbibiro lang ako. Pinayagan kitang pumunta sa Honko Dojo para maging pangharang lamang. Hindi ka maaring seryoso. Buong buhay mong naloko ng babae. Hindi mo ba alam yon? Paganda ng babae, puro kasinungalingan. Ha. Xuanyuan Jantian, akala mo ba talagang... Imposible. Talagang imposible. Di ako naniniwala. Di ako naniniwalang traitor kami. Inaabangan ko ang araw na ito. Maaari kang manatili dyan. O piliin mong patayin ako. Ayaw mo bang sumali sa 4 weeks competition? Ayaw mong mabawi ang lahat ng sayo? Ano ba? Talagang martyr ka? Xuanyuan Jantian, karapat dapat kang mamatay. Hindi kita masasaktan. Eh di mamatay ka. Binigay mo ang sarili mo sa akin? Paano kita masasaktan? Jantian. Hindi ko alam ang nangyari. Ayos ka lang? Di ko sinasadya. Alam ko. Pero nasaktan kita, nararapat akong mamatay talaga. Hindi mo lang ako iniligtas. Ginising mo pa ang aking espiritong pandigma. Pero... Mukhang hindi karapat-dapat si Xuanyuan Jantian na makalaban sa akin ngayon. Gusto ko lang masdan kung sa pagdaan ng mga taon, nag-mature na ba siya. Haha. Ano ba siya? Isang master, ha. Anong gagawin ko? Parang nagbago ang dalaga. Malamang na lason ang binibini kung maibubuga lang ang lason. Paano? Ikaw sang panganay na dalaga, Longhu Dan. Papatayin mo talaga ang senior mo? Oh. Subukang sipsipin. Ano ba atong lugar na to? Grand Tournament. Ang kapal ng mukha mo. Ang reyna ng kagandahan sa Shizuo, sa harap ng tao, humahalik sa mabahong pulubi. Nakakagulat na eksena. Tumigil ka. Aray. Ang galing. Nabaril siya sa mahalagang punto. Nasinghot din nito ang unang gintong palakang may kakaibang lason. Tingnan natin kung paano niya ito tatapusin. Jantian, ano yung nangyari sa'yo? Bakit mo ginawa ito? Oo. Ha? Ayos lang ako. Hindi ako lalaban. Aminin nating natalo tayo. Jantian, aalisin ko ang lason mo. Teka. Pinaghirapan kong itayo ang lugar na ito. Malaking pera ang inilaan ko rito. Sinisanti ko ba kayo? Malubha na ang sugat niya. At may lason pa. Atras na kami. Hindi pwede. Siyempre hindi. Akala mo ba pwede kang pumasok at lumabas dito? Naaalis ka lang basta? Ang mga edukadong tao palaging may dahilan. Ang malakas ay mananatiling malakas. Ang mahina ay mananatiling mahina. Sa larangan ng digmaan, maaawa ba ang kaaway dahil mahina ka? Hehe. Walang hiya ka. Malinaw na ang resulta, mas magaling si Xuanyuan Jantian. Sumasang-ayon ako kay Xuanyuan Jantian.
bilang kinatawan ng Longhu Men, ano? Xuanyuan Zhantian, ayaw mo bang maging leader ng sekta? Bakit ka nagpapakamatay dito sa kaunting kaalaman? Wala kang dugo sa katawan. Paano ka mananalo sa Western Zhou Grand Competition ng ganito? Anong ginagawa mo? Choyuyue, bibigyan kita ng pagkakataon. Anong pagkakataon? Maging ikaw ay aking kirida upang ang Longhu Gate ay mapasa ilalim ng aking proteksyon. Makukuha mo ang mga exemption at diretsong makapasok sa 4-week competition at maliligtas ang iyong kasintahan. Ano sa tingin mo? Yuyue, narinig mo ba yon? Nagkagusto sa'yo si Guru Miyamoto. Tanggapin mo na ang alok niya. Anong swerte meron ka at napansin ka niya? Ang mapili ng pinuno ng palasyo. Magkakasama na kayong dalawa? Kayo ang makikinabang. Alam ng lahat na may daan-daan ang kirida ni Miyamoto Musashi. Lahat sila mga babaeng Daxia. Dinurog sila hanggang sa hindi na makilala. Huwag kang maging babae niya. Pangahas ka at magsalita ng kalokohan, husa namang nagpaapi kay Guru Miyamoto ang mga babaeng yon. Karapatan ni Guru Miyamoto silang apihin. Yon ay karangalan nila. Ayos. Alam ko, ang mga babae ninyo ay mababa ang uri. Basta konting pabuya lang, sisigaw-sigawan nila yan. Ang lambot mo, bakit hindi mo ako sundin? Panaginip mo yan. May gusto na ako sa iba bilang babaeng Daxia. Dapat lang sa kapwa Daxia ako magpakasal. Miyamoto, kung gusto mong mamatay, umakyat ka rito ngayon din? Xuanyuan Zhantian, akin na lahat ng ito kasama ang babae mo. Hahaha. Zhantian. Sinasadya nilang galitin ka. Zhantian, kumalma ka. Zhantian? It's Zhantian. Ang ikalimang hakbang ay sumulong. Ngayon, may taong nais kong ipagtanggol. Alam ko na ang dapat gawin. Talagang kinaiinis kita. Ang magkasintahang magkasama ay nagtutulungan. Malapit na, ipapaalam ko ang hirap ng paghihiwalay. Mga walang kinalaman, umalis na kayo agad. Simulan na ang paligsahan sa pagsusuri. Ako na ang una. Ingat. Dragon Tiger Gate na si Xuanyuan Zhantian. Hinahamon ng may-ari ng Qingcheng Hall. Hinahangaan kita, mapagmahal at makatarungan ka. May mga sugat ka pala, kaya hindi kita lalabanan. Ipapalaban ko ang pinakamatanda kong estudyante. Sense bro bang magsimula diyan daban? Huwag ko muna sisihin ako sa pagpapaalala. Sa itsura mong iyan, mas mabuting sumuko ka na. Kung hindi, wala akong pakundangan. Sige na. Ito ang pasya mo. Natalo ka. Kaya pa niyang lumaban. Masyado ko siyang minamaliit. Pinilit niyang ipasok ang Golden Cicada Bitter sa katawan. Pero hindi ito pang matagalang solusyon. Habang nasa ring siya, talab sa kanya ang Keishui. Hindi siya tatagal. Akala ko hindi ako mananalo. Ang galing ng batang to. Sa ganitong sitwasyon, nagbalik ng tagumpay mula sa pagkatalo. Ano pa ang hinihintay ng Xingqiang Master? Ang may-ari ng Qingcheng Hall mismo ang lalaban. Wala na ang batang to. Nasa top 5 ng Western Week ang Qingcheng Master. Ang lakas niya, Dongshan Jianye ng Bihongkou Dojo. Daang beses na mas malakas. Mas malala, mababagsik ang teknik ni Qingcheng. Malalagot siya. Sayang ka talaga, bata. Para kang tirador. Mas baho ka pa sa kanya. Binigyan kita ng respeto. Hindi ko akalain na sasaktan mo siya. Nagpigil ako, malamang patay na siya. Wala kang utang na loob. Ngayon, babayaran mo to. Mag-ingat ka. Ingat.
Hinayang, mali ang pagtingin ko sa'yo kanina, aminado na ako. May birtud at talino kang taglay. Dahil sa aking sakit, pinapatawad mo pa ang may-ari ng Qingcheng. Bilang isa sa 5 pinakamalakas na kanlurang Zhou, ni hindi mo matalo ang mga tauhan ng Longhu Gate. Pinahiya mo ang pinuno ng palasyo. Naghanda ng regalo. Ginawa ko ang lahat ng makakaya. Talagang hindi ako kalaban niya. May masaganang regalong inihanda ang pinuno para sa'yo. Pakitingnan mo. Anong nangyayari? Siya si Jiang Biehe, anak ng master ng Qingcheng Hall. Pinanatan ako ni Jiang Jinsheng. Pinagbantaan ako ng may-ari ng Daxia Martial Arts Hall. Wala ka bang pakialam? Ano ang sinabi mo? Hindi ko maintindihan. Ito ay qualification match lamang. Ano ang kinalaman ng mga taga-Dongying? Bulag ka ba? Ako ang pangulo ng Martial Arts Association. Tungkol sa kompetisyon lang ang responsibilidad ko. Wala akong kinalaman sa labas ng paligsahan. Puot ng bansa at pamilya. Ako ang presidente ng Martial Arts Association. Batang hamak. Ang lakas ng loob mo. Dapat ba akong magmalasakit? Kung pumatay sila sa pamilya mo, kaya ko ba ito? Hindi ako magulang mo. Wala akong pakialam. Bakit? Hindi mo binigay ang buong lakas mo sa laban. Dapat ay handa kang mamatay sa ring. Ginawa ko na ang lahat. Hindi ako kalaban dyan. Hindi. Buhay ka pa ng maayos. Paano ka natalo? Lubos kong sinubukan. Kasuklam-suklam, ginagawa tayong magpatayan. Nakakagalit talaga. Ngayon alam mo na ang lakas ng Dongying. Gumamit ng daya, pinaiiral ang mga mandirigmang mamatay na lang. Kapatid, taga-daxing ka rin. Paano mo nagawa? Hindi tayo na lang ang maglalaban hanggang kamatayan. Nakikiusap ako ng tawad. Wala tayong samaan ng loob. Hindi na kailangan. Ayaw kitang patayin. Ayaw ko rin naman na... Ngunit wala akong magagawa. May mga magulang ako, asawa at mga anak, at mga kaibigan. Wala akong magagawa. Halika na. Dalhin ang aking tabak. Suntok at sipa ang magpapasya. Suntok at sipa sa buhay o kamatayan. Dalawang bayani tayo. Mabagsik ang mundo. Mga kasama tayo. Kung nasa labanan, magkasama tayo. Tumigil ka sa pagsasalita. Ikaw ang mamatay o ako ang mamatay. Hindi kita makakalaban. Patayin mo na ako. Patayin mo na ako. Kaya kong magligtas ng buhay. Pinuno ng Qingcheng? Tama na, hindi kita kalaban. Patayin mo ako. Yan ba ang gusto mo? Wala akong magagawa. Kaya ko pang lumaban. Huwag ka nang bumangon. Mamamatay ka. Akala mo gusto ko to. Sa labang ito, mabubuhay ang pamilya ko. Patayin ko kayong mga salbahe. Nakakamatay ito. Hindi ko na kaya. Papatayin kita. Hindi ka pa pala patay. Bumangon ka't lumaban. Laban hanggang kamatayan. Miyamoto Musashi, ibunyag mo ang lahat ng kakayahan mo. Ako lang ang nakatayo sa buong kalye. Kung ganoon, hindi na ako magpapakumbaba. Ngayon ay magsasaya ako sa iyo. Boss, may problema. Anong problema? Patay na ang asawa mo at buong pamilya. Ay naku! Miyamoto Musashi, walang hiya ka. Lampas ka na. Tao ka pa ba? Anong nangyari sa master ng Qingcheng Hall? Ang kanlurang Zhou ay pagmamay-ari ng aming gusali ng grupo ng mga Hapon. May hangganan pa ba tayo? Master, wala kaming silbi. Sinabi rin nila na kung mabubuhay kaming lalabas sa ring, mawawala ang Qingzhou sa kanlurang Zhou. Master, hindi kami sasali sa kwalipikasyong laban. Namatay ang marami sa Yangyang Building. Walang kaluluwa ang 4 na linggo. Valkyrie, nasaan ka na? Imulat mo ang mga mata mo. Master, huwag mo nang isipin. Na Qingcheng Management Master, ikaw ang unang 5 araw ng kanlurang linggo. Huwag pa dalos-dalos. Anong ginagawa mo? Nagsasabotan kayo? Mabuhay na bayani, mamatay na multo. Kahit maging multo, hindi ko kayo palalampasin. Mga hayop. Huwag. Master. Bini-bini, may mali. Malinaw na ito'y konspirasyon. Ang grupong Hapon na ito, gusto lang nilang patayin si Kuya Jantian. Walang dapat pag-isipan dahil lahat sa inyo sa Hongkou Dojo
Honko Dojo lang naman. Hindi dapat mapagawa kay Miyamoto Musashi nito. Baka may ibang pagkatao si Jantian. Jantian, aminado kaming talo. Bumaba ka na agad. Hindi ako bababa. Napilitang mamatay ang may-ari ng Great Sia Martial Arts Hall. Miyamoto Musashi, dapat mong mamatay ngayon dito. Hindi ako nagbabago ng salita. Hahaha, bata. Gusto mong mamatay ako? Wala kang karapatan. Hindi ka man lang umihi. Tapos titingnan mo ang iyong ugali. Hindi mo madaling mapagawa ito sa akin. Nanunumpa si Xuanyuan Jantian dito. Makasalanan si Miyamoto Musashi. 100 pagkamatay man, hindi mapapawi ang galit ng bayan. Ngayon, kukunin ko ang ulo mo upang parangalan ang mga dakilang kaluluwa ng aking mahal na bansang siya. Hum. Pangahas mong sinabi yun kay Master Miyamoto? Walang galang ka talaga. Naririyan ang katotohanan sa harap mo. Kayong mga taga-Dacia, laging nangaapi ng mahina takot sa malakas at oportunista, nagpapatayan pa kayo. Ngayon itutuloy ang laro. Oras na para sumampa kayong mga nanonood. Miyamoto Musashi, anong ibig mong sabihin? Akala mo ba wala kaming dugo? Sa tingin mo ba alipin kami? Sabihin mo sa Dacia Martial Field, hindi kami alipin, hindi aso nyo. Mabuti. Mabuti, isampa mo na sila. Lumuhod? Asawa? Si Jiang Biehe, direktor ng Sizhou Martial Arts Hall. Panunood ka lang sa mga taga-silangan. Di ba't sinabi ko na sa laban lang ako may pananagutan? Ang mga bagay sa labas, paano ko pakikialaman? Wala yan sa sakop ko. Oo nga pala, di ba't naniniwala ka sa Diyos ng digmaan? Dapat itong asikasuhin ng Diyos ng digmaan. Nasaan na ang Diyos ng digmaan? Ha? Walang hiya ka. Tara na mga kasama, uubos na ang oras. Si Xuanyuan ay may dangal at talino. Hindi ako sasali. Di ako sasama sa kanya. Ayaw sumali. Di ako lalaban kay Jiang Biehe. Sumuko na ang mga may-ari. Oras nang ideklara si Xuanyuan Jantian sa finals. Mahirap mandaya. Sir, tingnan ninyo. Patayin mo na ba? Huwag! Palitan mo ako ng Longhu. Teka, hintayin ninyo ako. Ako na. Xuanyuan Jantian, ngayon din, mamamatay ka sa kamay pa ng mga kapwa mo. Ito ang tawaging pumatay ng puso. Mga kapatid, napipilitan din kaming gawin ito. Kung hindi, magwawakas tayo, tulad ng may-ari ng Ching Ching Hall. Sa tingin ko ay lalaki ka. Ngunit ngayon, natipon namin ang 10 pinakamagaling sa Western Joe. Hindi nyo kami kayang talunin. Yuyuin na alak. Maaari na kayong umalis. Narito ang mga pinakamataas na opisyal ng Western Joe. Lahat sila ay dalubhasa sa martial arts. Ang labanan ngayon, kami napipilitang gawin ito. Inumin ninyo ang tasa ng alak na ito. Hindi ko kayo sinisisi. Ngunit kung sakaling masaktan ko kayo, huwag nyo akong sisihin sa pagiging brutal. Kung mabubuhay ako, gagawin kong kaaway ang Japan. Lumalaban sa digmaan, mamatay ng marangal. Kung mamatay ako, pangalagaan niyo ang pamilya ko. Magiging baka o kabayo ako sa susunod na buhay. Magtipid at mabuhay ng simple. Babayaran ko kayo. Babayaran kita? Mabuting Xuanyuan Jantian, nasa iyo pa rin ang dugo ng mga mandirigma ng Great Sia. Ako ang lalahok para sa samahan ng martial arts. Ginaya mo pa ang 3 bayani sa halamanan ng mga peach. Natuwa ako, haha. Ano ang ginagawa mo? Iinom ako kasama ang mga hallmaster. Ano ka? Hindi mo karapat-dapat na uminom kasama ko, Xuanyuan Jantian. Bastardo ka, nakikipag-inuman ako sa'yo, pinapakinggan kita. Ang lakas ng loob mong hamakin ako. Nang hamak ka sa akin, nararapat sa'yo yan. Aray, anong ginagawa mo dito? Ibaba mo ako, nababaliw ka na ba? Pwede ba akong maging pangulo ng Martial Arts Association? Pangulo, isa ka lang sunod-sunuran sa donging. Aray. Paano mo nasabi yon? Naglakas loob kang pumasok ng walang permiso. Wala kang takot sa kamatayan? Huwag kang mag-alala. Kahit mamatay ako, hindi kita pababayaang mabuhay. Dapat patayin ang aso. Aray! Panginoong Miyamoto, iligtas mo ako, Panginoong Miyamoto.
Aray. 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 Ililigtas ako ng amo mo. Hindi kita pababayaang mamatay ng madali. Ayaw mong masaksihan ang pananakop ko sa Western Joe? Manood ka ng nakaluhod. Hahamunin ng Longhu Gate na Xuan Yuan ng martial arts ng Shizhou. Sabay tayong umatake. Huwag mo kaming sisihin sa pagiging bastos. Sabay tayong umalis. Ay, Xuan Yuan Jantian, hindi mo kailangang magpumilit, hindi mo kami kayang talunin. Kung ganyan ang sasabihin mo, maaari kitang iligtas. Hindi pa huli para mag-detoxify ka ngayon. Ang mabangis na aso ay hindi pa namamatay. Hindi ako pwedeng matalo. Malaking punyeta. Para sa akin, hindi kita pagpapadaliin. Miss, umalis ka sa Akala mo ba walang saysay ang madilim na parte ng martial arts? Lahat sa ilalim ng langit ay multo. Syo, ano pang ginagawa mo? Bilisan mo at iligtas ang binibini. Sa tingin mo kaya ko siyang iligtas? May Xuan Yuan bomb siya. Sapat na yun. Naghahanap ka ng kamatayan. Hinahanap mo ang iyong kamatayan. Pinatay mo ang pangulo ng Shizhou Wushu Association. Hoy, may problema ka na. Ako ang mananagot kung may mangyari. Jantian, anong nangyari? Ako ang bahala. Walang saysay ang mawalan ng Jiangbei hair. Dapat palayasin si Xuan Yuan Jantian. Ngayon ako naman ang lalaban. Tao ka pa ba? Patayan na tayo. Manghuli sa malakas na alon. Hindi ka karapat dapat manalo. Jingji Bunawana, sa palagay mo ba may karapat dapat makipagkompetensya sa akin sa 4-week competition? Sa 4 na direksyon, isang pinakamalakas lang ang pipiliin bawat linggo. At ang taong ito, maliban sa akin, walang ibang may karapatang ito. Tama? Mas mahalaga ang katotohanan. Si Xuan Yuan Jantian ay wala ng kakayahan. Hindi pa nga niya kayang talunin ang mga curator ng Western Joe. Paano pa siya makakalaban kay Miyamoto? Panginoong Miyamoto, ano pang hinihintay mo? Umakyat ka na sa entablado. Pagkatapos talunin si Xuan Yuan Jantian, gagawin ka naming pinuno ng Longhu Gate. Yuyue, nananatili ang aking pangako. Basta lumuhod ka lamang, gapangin mo ang aking mga paa, bibigyan pa kita ng pagkakataon. Chuyuyue, isang biyayang pagkakataon ito. Mahal na Panginoon, hindi pinapansin ng matatanda. Ang maliit na pagkakamali, bumaba ka na agad sa entablado. Ang dumi ng mga mukha ninyo, hindi kayo karapat-dapat maging mamamayan ng Daxia. Anong ginagawa mo? Ako ang nakatatanda sa iyo. Dapat mong pakinggan ako. Hindi mo karapat-dapat maging Choco. Simula ngayon, ako si Chuyuyue. Putulin ang lahat ng ugnayan sa Angkanchu. Paano ka nangahas? Para sa isang talunan, putulin ang ugnayan sa Angkanchu, taos puso ako. Para sa iyo at sa ating Angkanchu, Tangang pinsan, sinisira mo ang kinabukasan ng Longhu Gate. Para ito sa inyong mga duwag. Panginoong Miyamoto, handa akong alisin ang mga hadlang para sa iyo. Ang putang ito, babaliin ko ang mga buto niya at ipadala sa iyong kama para paglaruan mo. Mabuti pero bago iyon, ayusin muna natin si Xuan Yuan Jantian. Titingnan kung sinong maghahasumipo sa kanya. Mamamatay ako kasama niya. Mabuti pang mamatay na ako kaysa mabuhay ng pira-piraso. Napakatanga. Gusto mong mamatay para sa isang halang na lalaki? Ang sa mga mandirigma ay manadaggal din. Natalo na si Xuan Yuan. Gusto mo pa ring lumaban? Hindi ko matis ang langit. Tumungtong ka sa akin, mabuti pang mamatay kaysa sumuko, mamamatay akong kasama niya. At mabuti pang mamatay ako, mabuti pang mamatay. Mabuti pang masira. Ayos lang ako, Chi. Isang grupo lang kayo ng mga langgam. Anong kapal ng mukha ninyong humarang sa akin? Tio, ayos pa po ba ang inyong baywang? Okay lang po, Chot. Pareho kayong magkalaban sa lakas. 2 talo tayo. Siya ang nakikinabang sa ating pag-aaway. Nakaputing damit ka na nga. Bakit patayin mo pa siya? Mamamatay na si Chuyuyue. Bakit mo pa pinoprotektahan ang isang naghihingalo? Parang hindi naman tama yan. Kung hindi kayo aalis dito, papatayin ko rin kayo. Kung mahawakan mo siya, mamamatay ako kasama mo. Akala mo ba rito tayo? Parang bata. Ito ay laban ng kwalifikasyon. Bumaba ka na agad. Sasabihin ko pa rin na mas gugustuhin kong mamatay. Mamamatay ka? Jantian. Jantian,
Hahaha. Sobra talaga ang pagkahumaling ni Jantian, Xuanyuan Jantian. Dati hindi ka matatalo, nakipagtalik ka sa mga magaganda. Namatay ka naman sa kamay ng babae, ganun ka pa rin hanggang ngayon. Handang mamatay para sa babae, hahaha. Jantian, kasalanan ko lahat. Hindi bale, ang tunay na labanan ay nagsisimula pa lang. Yuyue, mauna ka na. Miyamoto Musashi, ngayon pagtuusin natin ang lahat ng ating utang. Talagang parang ipis kang hindi mamatay-matay, pero hindi ka na yata makakapalag ng matagal. Sinaksak ka ng iyong minamahal, laso na sa iyong buto, at sa dami ng kalaban mo, talagang nakakabuwisit. Para kang tipaklong sa katapusan ng taglagas, kaya kitang durugin ng isang daliri. Eh di subukan mo. Bilisan mo, nararamdaman ko ang hininga ng banal na espada. Ano ba, Yaya? Paano nakapagtagal si Kuya Jantian hanggang ngayon? Ang sakit siguro nun. Isang saksak lang para sa'yo. Kahit mamatay ka, hindi ka mag-iisa. Ipapadala ko ang mga taga-Dragon Tiger Gate para samahan ka. Uy, yung si Chuyuyue, dahan-dahan kong paglalaruan hanggang mamatay. Pag sinamahan ka niya, basura ka talaga. Jantian? Ang lalaking ito ay napakawalang puso. Tay, parang may kamukha siya. Sino? Ang Diyos ng Digmaan. Nakita ko na ang ganyang tingin sa isa, siya ang Diyos na bakal na maskara. Sa mundong ito, walang ibang may ganyang nakakatakot na mata. Hindi si Xuanyuan ang Diyos ng bakal. Nag-aanyaya ka ng gulo. Nasa isip mo lang yan. Kalimutan mo na, baliw, bitawan mo ako. Bakit hindi ka lumalim pa? Para mamatay ka na, hahaha. Dapat siyang mamatay, ang nag-iisa. Xuanyuan Jantian, sa wakas, namatay ka na. Mas malaki ang 4 na linggo matapos mawala ang ako ang huling nanalo. May mali, tingnan nyo. Ya. Anong ginawa mo sa akin? Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Maglaban tayo. Gagamitin ko ang paraan mo laban sa'yo. Jinshan Valley, matagal mo nang pinigilan para lang sa sandaling ito. Bastardo ng Golden Cicada Valley, ang Jinshan Valley ay lubhang walang lunas. Ipinasok mo talaga ang Golden Cicada sa katawan ko. Baliw ka, bitawan mo ako. Gusto mong mamatay kasama ni Miyamoto Musashi? Magkasamang pagkamatay. Wala siya. Talagang hindi pangkaraniwan ng Jinshan Valley. Matagal mo na itong pinipigilan, imposibleng mapigilan ka. Paano ka nakaayos dito? Hindi mo ba alam ang immortal na pagbabaw na sinasanay ko kahit malubhang sugat noon? Hindi ako namatay. Makakasugat ba ang maliit na galos na ito? Immortal na pagbabaw. Bakit ngayon mo lang sinabi? Matagal mo na ba itong alam? Xuanyuan Jantian, hindi ko inakalang matatag ka pala. Labanan natin sa paligsahan ng 4 na kaharian. Teka, huwag kang aalis. Nagkamali ako, patawarin mo ako. Ayokong mamatay. Miyamoto Musashi, nararapat sa iyo ito. Wala nang pag-asang Jinshan Tang. Hindi ba kayong mga donging ipinagmamalaki ang pagiging mataas? Takot din ba kayong elite sa kamatayan? Ipatawad mo na ako. Kung iyong pakakawalan ako, ibibigay ko ang lahat. Maari kitang irepresenta sa Western Zhou sa paligsahan. Kaya ko rin, maari kitang ipadala para sa Sizhou sa 4-city contest. Patawarin mo ako. Faye. Dahil siya ang tagapagtanggol ng libingan ng espada. Hawak niya ang espada ng Diyos ng Digmaan. Tingnan ng tagapagtanggol. Hindi ako ang dapat ninyong sambahin, kundi ang taong katabi ko. Ako si Lin Feng at iginagalang ko ang Diyos ng Digmaan. Huli na ako, ha? Ang Diyos ng Digmaan. Si Xuanyuan Jantian, siya ang Diyos ng digmaang bakalang mukha. Totoo ba ito? Marami tayong nagawang kasalanan kay Wushen, nagawa ng maraming di mapapatawad. Wakas na ng angkan nating Chou. Hindi ko ito pinangarap. Ang pulubi na inampon ko sa Longhumen, palang si Wushen ng Mingyang Building. Binibini, bakit nakatayo ka pa? Pumunta ka na. Jantian, tunay kang babaeng mandirigmang bakal? Ang espadang ito ay panangga sa gitnang larangan. Bakit mo itinago sa akin? Nang wasaki ng Xuanyuan Martial Arts Hall, alam kong may kalokohan. Ang Dongliu City ay walang lakas ng loob. May tunay na salarin. Nag-alala ako sa kalagayan mo, kaya di ko nasabi. Pasensya ka na, Yuyui. Maaari kitang patawarin, pero kailangan mong gawin ang isang bagay. Ano yon? Bayaran niya ng kanyang dugo. Ginoo, nagkamali talaga ako. Nakikiusap ako sa inyo. Maari kong sabihin, may iba pang kamag-anak sa likod. Mamatay ka na lang ng ganito. Mas mababa pa sa kanya, huwag mag-alala. Gagapasin ko siya at ipapakain sa aso.
Nasaktan ang bakal maskaradang Valkyrie. Mamatay na lang ako para humingi ng tawad. Kailangan bang hintayin ang pinsan kong may dalang Diyos ng digmaan para ako'y hiyain ng harapan? Yuyu! Ano ang ginagawa mo? Itay, ibalik mo yan. Ang tanga mo talaga. Sa huli, tiyuhin din ako ni Chu Superior. May ginto pa sa ulo ko. Mahirap makisama sa Valkyrie. Ganito ka lang namatay. Tinalikuran na tayo ni Chu Yuyue. Masama ang trato natin sa kanya noon. Sa tingin mo may pag-asa pa tayo? Kaya nga tanga ka. Di mo alam ang kahulugan ng pagkalapit sa tubig. May paraan ako, maayos ka, at angat pa sa taas. Anong paraan? Huwag kalimutan, hindi ka masahol sa pinsan mo. Sa usapin ng lalaki't babae, mas magaling ka kaysa sa kanya. Basta pakasal ka kay Wu Shen, uwi na tayo. Sino ang mga api sa'yo? Asawa ng kapatid ko si Xuanyuan Zhantian. Ano, mga lalaki, sinong walang mas maraming kirida ang makapangyarihan, mas maraming babae? Pero ang ate ko, hindi papayag. Kaya nga tanga ka, paghintayin nating lutuin ang hilaw na kanin, wala siyang magagawa. Anong gagawin ko? Alam kong dati, marami akong nagawang mali. Ako na lang natitirang tiyuhin sa pamunuan. Sana'y maging mapagbigay si Zhantian at bigyan kami ng pagkakataong magbago. Oo, pangako namin, di na mauulit. Handa kaming umalis sa Longhu Gate. Ikaw? Ako na lang ang natitirang kamag-anak. Tandaan mo ang mga sinabi mo. Walang duda. Bayaw, ang alak na ito, espesyal at matamis na alak mula Shizhou, inuman pa, at ako'y bumabati sa'yo. Oo nga pala, bukas sasali tayo sa 4 weeks competition. Tiyak na mananalo ang Longhu Gate. Tara't magtagay tayo. Baka matagal na akong di nakainom. Medyo nakakalasing pala. Yuyue, tara sa Ancestral Hall para kay tatay. Hayaan si Xuero dito. Pinsan, ako na bahala. Sige, ikaw na. Tara na. Yang Yinhawan-san, walang makakalaban nito. Panginoong Valkyrie, bakit hindi natin subukan? Bakit ikaw ang napili? Bakit hindi ako? Hindi ba masaya kung kami ng kapatid ko'y maglilingkod sa'yo? Hayaan ang Panginoong Valkyrie. Mas mababa ba talaga ako sa kanya? Hindi ka mas mababa sa kanya, ngunit wala kang karapatang maihambing sa kanya. Ikaw. Kahit ang tatay ko'y may higit sa isa, bakit labis kang kumiling sa iisang babae? Bakit ikaw ang Diyos ng digmaan? Ibinigay mo sa kanya ang espada ng Diyos, buong puso mong ginawa. Ang pagbibigay ng espada ay nangangahulugang siya ang Diyos ng digmaan. Hawak niya ang espada ng Diyos at si Eno. Ilang taon nang nalilimutan ang espada ng Diyos. Ang angkan naming Lin ay alipin para bantayan ang espada. Bakit ang espada ng Diyos ay nagigising lamang? Sa Shenwu's sword, nagigising? Alam nating minsang ginising ni Xuanyuan Zhantian ang espada. Xuanyuan Zhantian Feng, hindi mo maisip-isip ang pinakamapanlinlang na pagtataksil. Isang araw ay isang hamak na matching Feng. Ang ambag ng 4 na linggo ang susi. Nais kong maging pinakamakapangyarihan sa Huaxia bilang Iron Mask God, ngunit ang pagbabagong dala ni Xuanyuan Zhantian ang magbibigay sa akin ng kapangyarihan sa espada ng Diyos. Panalo tayong lahat dito. Huwag kang mag-alala, inayos ko na ang lahat. Kaninong bandila ang Shizhou Longhu Gate? Ang kapal ninyo. Nagkikita ang Diyos ng digmaan ng Hilaga at ang Diyos ng digmaan. Kayong maliliit na Shizhou Longhu Gate, nagpakunwaring Diyos ng pakikidigma para dumalo sa 4 weeks. Papalapit na ang digmaan. Ulat, dumating na ang Diyos ng digmaan. Nawala ka ng ilang taon. Ang 4 Cs ay hindi matatag. Ngayong ligtas kang nakabalik. 4 Cs ba ito, Oshing? Lahat ito dahil sa mga taga-silangan. Buti na lang swerte ang asawa ko. Huwag kang mag-alala, mahal. Gagawin ko ang lahat sa 4 Kingdoms competition. Hindi kita bibiguin. Hintayin na lang natin ang paggising ng espada, Diyos ng digmaan. Kailan lilitaw ang espada ng Diyos ng digmaan? Nawawala ang espada. Ano? Nawawala ang espada? Ikaw lang ang makakapag-ahon ng espada ng Diyos. Nawawala ang espada ng Diyos. Ayon kay Daxia,
Ito'y malaking sakuna. Nakuha ng mga Dongyu ang espada. Para sa lahat ng bayani, mawawala ang lahat ng kabayanihan. Diyos ng digmaan, may masamang nangyari, may gumaya sa Iron Masked God para makipagkompetensya. Paano ka nangahas magpanggap na Iron Masked God? Nakita mismo naming ni General ang pangyayari mula sa Shizhou Longhu Gate. Ang may dala ng bandila. Usap-usapan na ito sa buong lungsod. Alam na ito ng lahat. Narito mismo ang tunay na Iron Masked God. May nangahas gumaya sa Diyos ng digmaan. Ilang taon nang nawawala ang Iron Face Valkyrie. Kaya nagka-oportunidad ang mga walang hiya kung ikukumpara mo sarili mo sa Lord Valkyrie para lang sa kapangyarihan at kayamanan. Hindi lang yan tungkol sa kapangyarihan. Ang Diyos ng digmaan. Kanina mo pa sinasabing gagamitin mo ang espada. Ngayon may gumagaya sa Diyos ng digmaan. Ang lakas ng loob mo. Nasaan ang team leader? Diyos ng digmaan, wala akong kasalanan. Ang Municipal Party Secretary Team Leader ay abala sa pagpapaputok ng mga malalaking baril at walang oras para sa mga ganitong issue. Wala akong kaalam-alam dito. Hindi ko alam, inosente ako. Nagpapanggap bilang Diyos ng digmaan. May ebidensya siguro sa Dragon Tiger Gate. Baka ninakaw nila ang espada ng Diyos? Malamang nga, pinadala na ng leader ang mga taga-imbestiga. Siya ang Diyos ng yaman. Pumunta na rin tayo doon. Gusto kong makita ang ginawa ng Dragon Tiger Gate, ang ambisyosong leopardo. Naglakas loob magpanggap na Diyos ng digmaan. Sir, hindi karapat-dapat makipaglaban ng mga basurang to. Pumunta sa Longjimen. Isang labanang pang 10 taon talagang masigla. Oo, tatay. Kung hindi dahil sa bayaw ko, hindi sana tayo makakapunta rito kahit minsan makita ang mga bantog na dalubhasa sa martial arts. Sulit na sulit ang pagpunta natin. Ginoong Choi, ang pinuno ng inyong Longhu sect. Talagang siya ang bakal mukhang Diyos ng digmaan. Siyempre naman, paano ako magsisinungaling sa ganitong malaking bagay? Umaasa akong aalagaan mo ako sa hinaharap. Ako ang pinuno ng Chen Chen sect sa Hilagang Zhou. Walang problema. Ahaha. Tatay, anong nangyayari? Bakit parang may kakaiba? Anong problema? Ano na ang kalagayan ng bakal maskarang Diyos? Hindi sila karapat-dapat na sumama sa atin. Tama ka dyan. Tumigil. Tingnan mo. Dumating na si Panginoong Zhou. Mukhang malaki talaga ang impluensya ng aking Diyos. Ngayong araw na ito, ang aming Longhu Gate ay magiging bantog sa buong dinastiyang siya. Ginoong Zhou, personal kayong dumating para suportahan ang Longhu Gate. Ito ay karangalan. Natangkilikin ang Longhu Gate. Ano ba itong Longhu Gate? Ginoong Zhou, sobra na ang ginagawa mo. Alam mo ba kung sino ang pinuno ng Longhu Gate? Siya ang bakal mukhang Diyos ng katanyagan sa buong Daxia. Mga gago kayo. Hindi kayo ang tunay na Diyos ng digmaan. Panginoong Zhou Chang, ano ang sinabi mo? Paano mangyayari iyon? Sa Hukou Dojo Western Zhou Qualifying Tournament, maraming kalaban ang natalo ng hipag ko at kahapon pa, aminadong aminado. Ang tagapagbantay ng libingan ng espada na siya ang bakal maskarang Diyos ng digmaan. Tagapagbantay ng libingang espada, nasaan siya? Maaari mo ba siyang iharap para magkita-kita tayo? Alam mo ba, kanina lang, nakilala ko na ang babaeng Diyos ng digmaan. At ang tunay na Diyos ng digmaan. Ano? Masasabi ko rin sa inyo na napatay na ang Diyos ng digmaan ng hilagang hangganan. Kayong Longhu Gate ang may gulo. Panginoong Zhou Chang, wala kaming kasalanan. Hindi namin alam na peke siya. Sa totoo lang, siya ay nagpapanggap. Ngunit nandito naman ang mga tagapagbantay ng libingang espada. Nawawala ang espada ng Diyos. Maaaring responsibilidad ito ng tagapagbantay ng libingan. Hindi dapat mangyari ito. Ano ang layunin ni Xuanyuan Zhantian? Ano pa ba ito? Nais ni Tangran na guluhin ang ating Daxia. Pero hindi niya inasahan na nauna nang nagpakita ang Diyos ng espada, pagpalain ng Diyos ang Daxia. Ramdam ko na may mali. Paano naging isang pulubi ang biglang naging bakal mukhang Diyos ng digmaan? Panginoong Zhou Chang, ipapatawag ko na si Xuanyuan Zhantian. Tayo na ang humusga. Yo, sino ang hahatulan ninyo? Huwag mo akong tawaging Kyo. Alam kong may dala kang malas. Hindi mo lang pinatay ang ama mo. Gusto mo pang patayin kami? Wala ka nang kinalaman sa angkan naming Chu. Hindi ka na namin kakampi? Binbini sila si Zhantian na nasa mataas na ranggo, nagpapanggap bilang Diyos ng digmaan. Kaya pala, dahil lang dito, nagpakita ka na ng tunay mong ugali. Nakakahiya talaga. Narinig nyo ba lahat yon? Aminado siyang si Yuan Zhantian ay hindi Diyos ng digmaan. Wala akong pakialam kung sino si Zhantian. Basta asawa ko siya. Diyos ng digmaan man o hindi ko pinansin. Ang pagtuturo mo sa buong mundo ay isang malaking kasalanan. Gusto mo pa bang magkalat ng ganyang kabalbalan? Tama. Darating na ang tunay na Diyos ng digmaan. Tawagin mo na si Xuanyuan Zhantian. Magpaumanhin siya sa harap ng buong mundo ng martial arts. Inspector, nakita mo naman ang lahat. Wala kaming kinalaman dito. Ginagawa lang namin ang tungkulin namin.
Huwag kang mag-alala, nakita ko na ang ugali mo. Ito ang puta at peking Diyos ng digmaan na nagtutulungan, manira sa ating Daxia. Lumabas kayo rito. Bitawan mo ko. Huwag niyo akong pilitin. Tigil. Buti na lang, hindi ako sumipot kahapon. Baka malaking problema ang inabot ko. Tumigil kayo? Sino ang may lakas ng loob hawakan siya? Gobernador, sayon siya talaga. Nagpapanggap siyang Diyos ng digmaan. Oo, kailangan mong maging maingat. Marunong na nga talaga ang batang to. Pero lahat dito ay kilala sa larangan ng martial arts. Akyat tayo talian siya at ihatid sa martial god para humingi ng tawad. Oo, kami mismo ang haharap sa Diyos ng digmaan. Ang kapal ng mukha mo, nandun ka pang nangahas. Paano ka nangahas gumawa niyan? Ayos ka lang ba? Kuya Jantian Kirby's train, nagpakilala kang Diyos ng digmaan, binibining Jiang at nagtapat ka sa martial god. Ayon kay Lord Zhou, lumitaw na ang tunay na martial god, kasama na ngayon ang babaeng Diyos ng digmaan. Anong nangyayari dito? Narinig mo ba yon? Lumabas na ang tunay na martial god. Kung hindi, nadaya ako ng batang to, ang Peking Wushen. Narito mismo ang tunay na Diyos ng digmaan. Bakit ako peke sa'yo? Hindi ka pa nagsisisi sa huling hininga mo. Ahas at alakdan si Liu Yanran. Hindi na siya ang duyog ng martial arts. Sabi niya ng buong tapang, magpanggap ka pa. Hindi ako nagsisinungaling. Araw-araw nagkikita si Wusheng at Liu Yanran. Kasama ang Diyos ng digmaan palagi. Kanino ako maniniwala? Sa kanya o sa'yo? Sa paligid ni Mingxiu? Kung hindi ka naniniwala sa akin, si Lingfeng na tagapagbantay ng libingang espada ang saksi. Lingfeng, nangangahas ka bang hamunin siya? Narito na ang 4 na linggo ngayon. Dapat noon pa sumipot si Linfeng. Bakit hanggang ngayon wala siya? Di ka makapag-imbento ng kwento. Nahayag na ang katotohanan. Tingnan niyo, may daya ang kontrabidang to. Nandito na ang mga bantog na maestro. Pero, di ka pa rin mapatay na peke. Di ka nagtitiwala sa akin. Ang espada ng Diyos na to ay tunay. Is there in espada na hindi? Kasi hindi siya peke. Ngunit ang tunay na Diyos ng digmaan. Sino nagsabing ang may espadang banal ay siyang maskarang mandirigma? Diyos ng digmaan, dumating ka, gaya ng inaasahan. Namamatay itong batang to nang di umamin. Ipinasikat pa ang espada ng Diyos. Ang espada ng Diyos ay pambansang kayamanan. 1000 taon nang di ito nagigising. Sabi mo ikaw ang Diyos ng digmaan. Bibigyan kita ng tsansa. Hugutin mo ang espada. Kung mahugot mo ang espada ng Diyos, ang espada ng mandirigmang Diyos, kung hindi, papatayin kita ng sampal. Sige, bakit hindi ito gumagalaw? Di naman to palabas lang ng kapangyarihan. Di mo makontrol ang espada ng Diyos. Jantian, tama. Talagang di ko makontrol ang espadang banal. Narinig ninyo lahat yan, di ba? Aminado siya mismo. Jantiani. Ang espada ko'y alikabok na sa loob ng libu-libong taon at hindi basta bubuksan. Pero kung bibigyan niyo ako ng isang palo ng insenso, kakayanin kong pumatay. Nagbibiro ka ba? Ang 4 na dakilang kapangyarihan. Mahalaga ang oras, isang palo ng insenso. Kung hindi mo ito mabunot mamaya, anong gagawin ko? Sa palagay ko'y hindi kailangan. Kung siya man ang Diyos ng digmaan, malalaman ko pag sinubukan ko. Basta't matatalo mo lang, aminadong ikaw ang Diyos ng digmaan. At ang aking dalawang Diyos ng digmaan. Kahit talunin niya kayong dalawa, hindi siya ang Diyos ng digmaan. Tama. Kung siya ang Diyos ng digmaan, sino itong taong katabi ko? Uy bata, alam mo bang kasalanan ng magpanggap na Diyos? Sinabi sa akin ni Liu Yanran. Sino siya? Alam ko na. Donging Xiaoxiao. Hindi maglalakas loob galawin ang Xuanyuan Martial Arts Hall. May tao talagang nasa likod nito. Sabihin mo kung sino siya? Anong ibig mong sabihin? Ito ang asawa ko, Diyos ng martial arts ng Dongzhou. May mga tanong ba kayo? Kalokohan. Matigas ang ulo, mahal. Ano sa palagay mo? Hindi na kailangan. Ayaw ba niyang patunayan ang sarili? Bibigyan ko siya ng pagkakataon. Bibigyan kita ng isang palo ng insenso para makabisado ang martial god sword. Bibigyan ko siya ng pagkakataon. Bibigyan kita ng isang palito ng insenso para kontrolin ang espada ng Diyos ng digmaan. Totoo ba yan? Nakita mo ba yon? Ito ang kumpiyansa ng Diyos ng digmaan dahil alam niyang peke ka. Diyos ng digmaan, tunay kang dakilang tao. Binigyan mo pa rin siya ng pagkakataon. Sino itong taong to? Saan ka galing? Napatay ka na ba nitong bautor at puta? Anong gusto mo? Kung masasalo mo ang banal na kamay na pagoda, ang Diyos ng hilagang hangganan, at atake ni Liu Yanran, bibigyan kita ng pagkakataon. Imposible yan. Mamamatay si Jantian. Paano mo makokontrol ang banal na espada? Liu Yanran,
Ito ba ang dahilan ng pagpunta mo para sumali sa paligsahan ng 4 na kaharian? Hindi mo talaga makokontrol ang banal na espada. Ako lang ang makakabukas nito. Magagamit mo ang espada ng Diyos. Anong pinagsasabi mo? Hindi ko maintindihan. Tumigil ka sa pagsasalita. Handang-handa akong lumaban para sa asawa ko. Yuyue. Jan. Naniniwala ako sa'yo. Sa isang insenso, kakayanin kong magtiis. Ate, iba na itong pagkakataon. Sumuko ka na. Tigilan mo na ang kalokohan. Buong buhay niyang ibinuwis kay Longhu Men si Jan. Kung wala siya, nagiba na ang Longhu Gate. Lubusan sanang winasak ng Hongkou Dojo. At ako'y niyurakan ng mga dongyeng. Nang panahong iyon, nasaan kayo? Kung wala siya, paano mananalo ang Longhu Gate sa paligsahan? Nang sandaling iyon, nasaan kayo? Libu-libong palaso ang tumama kay Zentian sa laban. Nang mga oras na yon, nasaan kayo? Noong panahong iyon, kayo'y nanglilibak at nanunuya. Humahalik pa sa mabahong paa ng mga dongren. Chu Yuyue, pinag-isipan mo na ba ito? 3 silang kalaban? Tigi-isang hurno ang dala, hindi mo to kakayanin. Lubos ko ng pinag-isipan. Zentian, alam kong may sasabihin ka, pero kailangan kong gawin to. Kailangan mong patunayang Diyos ka ng digmaan. At patutunayan ko ang pag-ibig ko sa'yo. Sige, Oakon, huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Kung ikaw ay bumagsak, ang Xuan Yuan Jantian ay magiging dragon at pupuksain ang lahat. Tinatanggap ni Chu Yuyue ng Longhu Sek ang 3 hamon. Chu Yuyue, wala kang laban sa akin. Mamamatay ka na. Magkaiba ang mga babae sa isa't isa, nagtutulungan sa isa't isa, at walang puso. Habang ang iba ay tapat at matatag, at hindi kailanman aalis. Bastos ka. Paano mo nagawa ito? Ininsulto mo ako. Pero nais kong bigyan ka ng pagkakataon. Hindi ko kailangan ng tulong mo para makalabas. Ang 3 palad na ito, nasaktan ako. Wala talagang takot sa'yo. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Yung batang yon? Hindi kita makokontrol ngayon. Kalaban ka namin, lumuhod ka at ipagkakaloob ko ang buhay mo. Lumuhod ka? Hindi ka karapat-dapat. May lakas ka ng loob. Ang Diyos ng Hilagang Hangganan ay hindi karapat-dapat. Karapat-dapat ba ang Saint Han Pagoda? Kulang pa. Isama mo ako. Hindi karapat-dapat ang putang ito. Putang ina mo. Kaming 3 ang pinakamakapangyarihan sa Great Xia. Isang salita lang at mawawala ka. Hindi lang ikaw, kahit si Xuan Yuan Jantian ay hindi magpapabaya sa isang palad mula sa bawat isa sa amin. Alis na ako. Ikaw ang napili ko. Hindi kita iiwan kailanman. Wala akong pagsisisi mabuhay o mamatay man. Sige na. Kung hindi mo matatalo ang 3 galaw na ito... Sigurado ka ba? Ano ang sinabi mo? Ang sabi ko, lumapit ka rito. Sa 3 palad, mamamatay ka. Sa huling palad na ito, papanawin kita. O dahan-dahan kitang pahihirapan. Shushufutu, pakiusap. Amitabha. Ang Diyos ay mapagpala sa buhay. 10 taon kong sanay ang palad ko. Waring ang maliit na Longhu Gate ay walang kakaiba. Mga palaka dito ay walang kalaban-laban. Di kayang salagin ng 10 taon kong sanay. Tama na iyon. Kilalang martial artists kayong lahat. Hindi kailangan mang-api ng ganito. Xueru, anong ginagawa mo? Siya ang nagkukunwari bilang Diyos ng digmaan. Xuan Yuan Jantian, pinsan ko siya. Kung magpapatuloy siya, may mamamatay talaga. Makasalanan. Xuan Yuan Jantian, ikaw ang may kasalanan. Bakit napakalayo ng narating mo, Yuyue? Di mo ba nakikita? Wala siyang pakialam sa'yo? 2 palad na lang, di ba? Akin na ito mula sa Longhu Gate. Tay, ikaw na. Sira ulo na ako. Ako na. Wala kang pakialam. At 2 palad, pagpatuloy mo, Chu Yuyue. Wasak na ang iyong lamang loob. Kung ipagpapatuloy mo, mamamatay ka. Nandyan pa ang 2 palad. Hindi ako. Yuyue talaga namang 1 galaw pa, mamamatay ka. Sabihin ko, ipagpatuloy. Magsunog ka hanggang mamatay. Gisingin mo ako agad. Hindi kita pababayaan kailanman. Ate, bumaba ka agad. Patay na talaga. Yuyue, sulit ba ito para sa ganitong lalaking gubat? Hindi ka pwedeng mamatay ng ganito. Sabi mo pagkatapos ng 3 galaw, mamamatay ka. Bigyan mo ng pagkakataon si Xuan Yuan Jantian. Sana manatili kang tapat sa iyong salita. Pagkatapos ng 3 galaw, kung hindi ka mamamatay, pabubuhayin namin si Xuan Yuan Jantian. Sabi ko gagawin ko. Akin ang huling galaw. Hindi ko naman sinabing gagawin ko. Huwag kang mag-alala.
Ipapadala kita sa kabilang buhay. Wawasakin ko ang buong Longhu sect. Papatayin ko ang buong angkan ninyong Chu. Mamamatay siya. Bakit hindi pa nagigising ni Kuya Jandi ang banal na espada? May kakayahan ba siya o wala? Huli na ang lahat. Tumindig ka agad. Xuanyuan Jantian, kung lalaki ka, tumindig ka para sa akin. Tumindig ka. Kulang ang iyong lakas. Manonood ka lang ba na mamatay ang babaeng mahal mo? Kasalanan mo ito. Pinili mo ang pinakawalang kwenta. Tapusin na natin itong nakakainip na laro. Hindi. Anong lakas ng loob ng mga langgam na hawakan ang aking babae? Naisip mo na ba kung paano mamamatay? Yuyue, humanap ng tao. Alis na tayo. Yuyue, mahal kita. Sa wakas nagpakita ka. Akala ko'y habang buhay kang magtatago sa likod ng mga babae. Malubha ang mga sugat mo. Isang Longhu pill lang sa mundo ang makapagliligtas. Ngunit iisa lang ang Longhu pill sa mundo. Swerte mo't nakasalo mo ako. Sayang hindi mo nagising ang banal na espada. Sabihin mo paano mo gustong mamatay. Dahil lang sa pagpatay ng parang aso, mayabang ka na. Ilang dekada kong pinamunuan ang Nanzhou. Hindi kita kinakatakutan, pati ako. At ako? Kalakal na martial arts, pambubuli lang sa dami ng tao. Kahit mas marami kayo sa akin, anong masama sa pambubuli ng mahina? Nagpapanggap na Diyos ng digmaan at nagnakaw ng espada. Sinisira ang Zizhou Grand Competition. Patay ka na. Anong problema sa pambubuli sa iilan? Tama lang na patayin ka. Ito ang nararapat. Mabuti, napakabuti. Hindi ko balak pumatay ng marami. Ngunit kayong mga tinaguriang martial arts stars, anong karapatan ninyong kontrolin ang aking mundo? Mangahas kayong hawakan ang babae ko. Diyos, iligtas mo ako sa platform. Kung demonyo ka, ipadala mo ako sa impyerno. Ang yabang ng bibig mo dahil lang sa mga salita mo wala kang mapaglibingan sa huli. Ngayon ako si Xuanyuan Jantian. Kayang pugutan kayo ng iisang saksak. May lakas ka bang tingnan? Ginising niya ang espada ng Diyos ng Digmaan. Siya nga kaya ang Diyos ng Digmaan? Nasaan siya? Nasaan ang peking Diyos ng Digmaan? Anong nangyayari kay Yanran? Walang silbi kayong lahat. Ngayon ko lang nalaman. Nilusot mo ako. Ano kung magsinungaling ako? Mga tauhan lang kayo sa laro. Walang magagawa ang tauhan kundi sumunod. Naghahanap ka ng kamatayan. Teka muna. Usapin ito ng Diyos ng Digmaan. Hindi tayo makikialam. Ulag tayo sa Wuxian na linlang ng babaeng ito. Hindi kasalanan ng Mangmang, Diyos ng Digmaan. Yamang nagising ang espada mo. Ikaw na ang bahala sa bayani. Susunod kami sa kagustuhan mo. Pero bago yon, sagipin mo muna si Muho at Heishu. Liu Yanran, sino yung lalaking may maskara? Nga, Xuanyuan Jantian. Hanggang ngayon, di mo pa rin kilala. Karapat dapat kang mag-isa habang buhay. Ikaw para sa akin. Kung hindi mo sasabihin, papatay. Hahaha, may lakas ka bang patayin ako? Anong ibig mong sabihin? Pumunta ka sa Dragon Tiger Gate. Kuya Jantian, dinukot ang binibini, wag mo ako alalahanin. Humanap ng pinakamagaling na doktor agad. Sabi ni Yanran, saan mo dinala ang binibini? Pumunta ka sa libingan ng espada. Baka nandoon ang lahat ng gustong malaman. Eh yung libingan ng espada? Paano naging siya? Janzong, halika't sagipin mo ako. Hindi ko inakala na ikaw pala. Hindi ko inaasahan ganito kalawak ang buhay mo. Hindi ka lang namatay. Kakalakad ka pa rin. Si Yan ay nagtaksil sa bayani. Ang lahat ng ito ay dahil sa kabutihang loob ng anak na babae ng Longhu sect. Maganda talagang pakinggan ang kwentong ito. Naging mandirigma si Lin Feng para bantayan. Si An ay nagtaksil sa bayani. Itinaksil ang Daxia para sa iyong mabangis na ambisyon. Nakipagsabwatan ka pa sa mga barbaro sa silangan. Alam mo ba ilang Daxia ang namatay ng walang saysay? Huwag kang magpanggap. Mga peking Daxia namatay ng walang silbi. Dahil lahat sila ay walang kwenta. Dapat linisin ang mga basura.
Sila ay mga basura. Bakit mo ginawa ito? Ako pa ang tinatanong mo? Ako rin ang gustong malaman kung bakit ilang henerasyon kaming alipin. Bakit pinagpipitagan ang inyong angkan ng Xuanyuan? Noong bata pa ako, tinuruan na ako ng mga nakakatanda. Mga aso kayo ng angkang Xuanyuan. Ako pa ang tinatanong mo. Ano sa palagay mo ang dahilan? Itinuring kitang kapatid mula pagkabata. Batang ina, kapatid, alam mong nakakulong ako sa libingang ito. Kung anong buhay ang dinanas ko. Gabi-gabi kong binabantayan ang hindi mabuksang espada. Gusto ko ring subukang maghari at kontrolin ang daigdig. Lipulin ang buong angkan mo. Awiin ang pangalan ng angkang Xuanyuan. Tulugan ang asawa mo at gawing katatawanan si Xuanyuan Zhantian. Tama na. Ano ba talaga ang gusto? Simple lang. Magkasundo na tayo. Ipapalit ang Wushin Sword sa dalawang Chu. Payag ka ba, pare? Nagising na at walang katapat. Huwag mo ibigay ang Sword of God. Naku! Paano mas mahalaga buhay namin kaysa espada? Mamamatay kami. Bayaw ayaw kong mamatay. Iligtas mo ako. Bayaw ayaw kong mamatay. Sige. Palitan. Ang bayaw at pinsan ko, naghihingalo na siya. Ano pa gusto mo? Nasa iyo ba ang Long Hu Pill? Paano mo ipagpapalit siya? May Long Hu Pill pala siya. Ito ang Long Hu Pill. Pampasagip ng buhay niya. Buhay mo kapalit ng buhay niya. Gusto kong mamatay ka sa Lin family. Libingan ng aming mga ninuno. Kailangang pumayag ka. Nasa akin ang Shenjian. Kung hindi ka payag, ako na ang gagawa. Sige, payag ako. Sagipin mo sila. Yuyue. Ako at si Lin Feng, Xuanyuan Zhantian, papatayin kita ng sarili kong kamay. Ano ka ba? Gamit lang kita. Traitor ka pa sa asawa mo. Alam mo bang ililigtas kita? Ano ang sinabi mo? Marami na akong sinakripisyo. Maging ang paglantad ng katawan ko. Wala akong kwentang babae. Walang silbi. Xuanyuan Zhantian. Ikaw naman ang susunod. Yuyue. Huwag kang mag-alala, kakayanin ko. Ang mamatay sa tabak ng Diyos ng Digmaan ay isang marangal na kamatayan. Sige, pagbibigyan kita... Paano ito nangyari? Nais pinakamabisang sandata ang tabak sa mundo. Paano hindi nito nasira ang iyong selyo? Alam mo ba kung saan ito? Kalokohan, ito ang libingan ng mga tabak. Libu-libong tabak ang nakahimlay. Alam mo ba kung sino ako? Ano ba ang nangyayari? May mito ang angkan Xuanyuan nang di maikukumparang sining ng labanan. Naglalaman ng pinakamapanganib na teknikong pandigma, tinatawag na Wanjian Guisong. Umabalik ang lahat ng tabak sa sekta. Hindi, imposible ito. Hawak ko ang tabak ng Diyos. Dapat ako'y hindi matatalo. Sa buong mundo, sa susunod na buhay, Wanjian Guizong. Ang Diyos ng Digmaan ay tunay na makapangyarihan. Ngayon ako'y maraming natutunan. Makita ang Diyos ng Digmaan. Makasalubong ang Diyos ng Digmaan. Ang kasintahan ko ang Diyos ng siya. Labanan na natin sila. Patayin sa ibang lupain. Walang dapat